Mukhang si Lebron nairita na dito kay Kume kakamadali sa kanya na magdesisyon sa free agency. Parang yung NBA kasi ngayon siya na lang rin inaantay kahit yung mga teams inaantay na lang rin siya na magdesisyon. Para makagalaw sila ng maayos kung kukuha sila ng malalaking value player o magbibitaw. Sinabi kasi mismo nitong si Kume na naaapektuhan na yung buong NBA calendar mula sa Christmas Day schedule at iba pa. Parang kung ano yung team kasi nalilipatan ni Lebron, yan mismo yung team na itatapat niya sa Lakers sa Christmas game para nga mas mataas yung marketing. Based pa sa mga reports sa Yahoo Sports na mukhang lalong dinidelay nitong si Lebron yung desisyon niya dahil dito kay Adam Silver na masyadong araw kasi siyang minamadali. Dahil base mismo kasi kay Rich Paul na wala silang balak madaliin ngayon yung magiging desisyon nitong si Lebron, lalo't possible nga raw na ito na rin kasi yung huling pagkakataon niya na papasok sa free agency bago magretiro at hindi sila bumabase dahil nga lang raw minamadali sila ni Kume dahil nga sa NBA schedule. Mukhang wala rin kasi yatang tumitimbre kay Kume kung saan babagsak si Lebron. Frustrated na si Kume dahil apektado talaga ang opening night games, Christmas Day schedule, national TV at broadcasting, pati yung marquee matchup sa TV network programming. Kaya hanggat wala nga raw desisyon si Lebron, hindi nakakapag-operate ng maayos yung mga yan. Hanggang ngayon mukhang nakikitang malaking parte pa rin kasi talaga si Lebron sa buong NBA League. Yan yung katotohanan. Ito rin kasi talaga yung pinakamatagal na decision day sa free agency nitong si Lebron kumpara nun sa Cavaliers papuntang Heat na inabot siya ng 168 hours lang, halos 7 araw lang rin. Samantalang yung homecoming niya noong 2014, inabot lang ng 240 hours, 10 araw lang yung pagitan. At noong 2018, Cavaliers papuntang Lakers, halos inabot lang siya ng 48 hours, 2 araw lang. Kaya ngayon, ito yung pinakamatagal niyang desisyon na halos inabot ng 3 weeks at 23 days na. Kaya pumapasok na siya sa 552 hours sa free agency market. Kaya parang hindi mo rin talaga masisisi si Kume na madaliin siya. Sinabi kasi mismo ni Andy Baskin, hindi nagustuhan ng kampo talaga ni Lebron yung tono ng pananalita ni Adam Silver sa free agency situation ngayon ni Lebron. Wala nga raw kasing rights kahit si commissioner pa na magdikta sa kung kailan at saan magdedesisyon ang isang player. Pero parang sa lagay kasi ni Lebron, napipilitan talaga itong si Kume ngayon na madaliin siya dahil buong NBA calendar apektado nga raw talaga. Yan naman yung bagay na hindi nga nagustuhan ng kampo ni Lebron. Kaya base na rin mismo dito kay Baskin na possible lalong madelay pa ng 1 linggo yung decision nitong si Lebron kakamadali sa kanya. Sa report naman ngayon, ready na ang Dallas na bitawan sa market itong si Daniel Gafford dahil halos puro center ang nakakuha nila ngayon sa free agency. Meron silang Derek Lively na possible para sa long-term plan nila. Samantalang nakuha nila sa market itong si Santi Aldama, Musa Cisse. Di ko sure kung tama pagkakasabi ko ay tama nyo na lang. Base kasi mismo sa report ni Mark Stein, sa ngayon patuloy pa rin na tumatanggap ang Dallas Mavericks ng mga possible trade offer para dito kay Gafford. Open sila sa kahit anong trade talks para dyan. Nasa 3 years 54 million lang veteran extension itong si Gafford sa Dallas. Kaya hindi ganun kalaki ang annual niya, halos nasa 17 million lang ang range. Kaya hindi nga raw ganun kahirap makuha yan, lalo na mas focus na ang organization ng Dallas sa pag-develop dito kay Derek Lively. Si Gafford kasi, since nalagay yan sa trade block, Lakers kasi agad yung nauugnay dyan dahil yan mismo kay Luka, lalo na based sa report ang Lakers front office gusto bumuo ng kaparehong Dallas build nun kay Luka. Si Gafford yung pinaka-effective na center kasi nun kasama si Luka sa Dallas. Kaya ngayon siya pa rin yung isa sa pinaka-inuugnay lalo na kung available yan sa trade. Pero nakuha na kasi ng Lakers si Walker Kessler na starting center din. Pareho dito kay Gafford. Halos ginamit lahat ng Lakers yung capital nila para dyan kasama yung 2 future first round picks, 2 first round pick swaps, kasama pa yung 4 years 130 million na contract. Kaya nga parang nababawasan din yung pangangailangan ng Lakers para kay Gafford. Saka isa pa, parang wala na silang trade asset na magagamit Starting center din kasi si Gafford, kaya nagiging dependent sila. Yan din yung isa sa mga dahilan, lalo na
kung hindi na nga raw nila ipa-priority pa yung front court pero depende pa rin nga raw sa pangangailangan, lalo na kung gusto ng front office na mas lalong palakasin yung front court nila para nga dito kay Luka, dahil based na rin sa mga analyst na kung magiging available man nga raw sa tamang price itong si Gafford ngayon, isa pa rin ang Lakers sa possible nga raw makipagbidding dito kay Gafford para ma-reunite lang kay Luka. Yan yung pinagbabasihan dyan.